Sino ang mga four horsemen? Ang the four horsemen nga pala ay ang the symbolic depiction na mangyayari sa mga huling araw. Unahin natin ang white horse sa Revelation chapter 6 verse 2 na ang nakasakay doon ay may daladalang bow at crown. Crown means authority at bow upang ma-deceive niya ang lahat ng mga tao dahil sa gagawin niya to imitate Christ. Matthew chapter 24 verse 5 at maraming magsisilitaw ang mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Yun po ang white horse na ibig sabihin ay deception o pandaraya para malinlang ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang susunod ay ang red horse, Revelation chapter 6 verse 3 na ibig sabihin ay terrible warfare. Sapagkat ang nakasakay doon ay merong tabak at binigyan ng authority para tanggalin ang kapayapaan sa mundo. Matthew chapter 24 verse 6 at magkakaroon ng mga digmaan o alulong ng mga digmaan. Ang susunod ay ang black horse, Revelation chapter 6 verse 5 na ibig sabihin nun ay great famine o matinding kahirapan. Isang takal ng trigo lamang ang mabibili maghapon na pinagtrabahuhan. At ang nakasakay sa niya ay talagang nandoon dahil nga nagsumisimbolo ito sa mga produkto o pagtaas ng rate ng mga bilihin, kaya timbangan ang daladala ng nasa itim na kabayo na yon. Matthew chapter 24 verse 7 at magkakaroon ng matinding kahirapan at pestilence. At ang pang-apat ay ang pale horseman, Revelation chapter 6 verse 7, ang ibig sabihin nun ay maputla ang nakasakay at ang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Ibig sabihin nun ay death and devastation. Matinding digmaan, salot at pati mga mababangis na hayop ay gagamitin para lipulin ang sangkatauhan. Matthew chapter 24 verse 8 and 9 na mga salot, pestilence at ito ang simula ng the beginning of the sorrow, sabi ni Jesus Christ. Yun lamang po mga kapatid, at yun ang kahulugan ng apat na mga ngabayo yon, the four horsemen. The four horsemen of the apocalypse means the white horse means deception. The red horse, hindi ito yung iniinom na alak, kundi ibig sabihin red horse means war or terrible warfare. At ang black horse, ibig sabihin nun ay great famine, matinding kahirapan, biglang pagtaas ng mga produkto, pagtaas ng iba't ibang mga nabibili ng tao, pangangailangan ng tao. At last but not the least, ang pale horse o kaya maputlang kabayo na nangangahulugan death and Hades, matinding devastation, matinding disaster o calamity na gagamitin pati ang hayop at tao para lupulin ang sangkatauhan. Mag-prepare lamang tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at sinisigurado na tayo iingatan sa apat na horsemen.